Hindi ko alam. So, ang report sa akin, this is not functional at nakapadlock. Kaya binisita ko. That's the reason. Parang nalaman yata nilang bibisita ako, kaya nagkada. Pero at least alam ko nandoon lang sila. So, I don't know why hindi na-operate for 1 year. Yung maganda ko itanong kay City Health Officer. Pinuntahan kanina ng Department of Health sa Sitio Tanza 2, Barangay San Jose, Antipolo City. Dinatnan ng ahensya na bukas na ang isa sa 297 Super Health Center ng DOH na sinasabing iniulat na completed na, subalit nananatiling non-operational. Pero ayon sa ahensya, biglang nagbukas ang naturang health center nang malamang bibisitahin ni Health Secretary Ted Herbosa kasama ang media. To be honest po, ito po ay mansang din naman po namin pinaplano yung pag-transfer. Nantay lang din po namin siyempre yung ating mga na-order po na mga gamit, then yung mga stock din po natin. So, kahit po, sa akin naman po personally kahit hindi po namin ito nagagamit, pero may maliit po tayo na meron po tayong barangay health stations na binibigay po namin, BHS, na binibigay po namin yung services po sa mga taga rito po. Kung susumahin, umaabot sa 11.4 million ang kabuuang pondo na naitalaga ng Department of Health para sa pagkumpleto ng pasilidad. Sa halagang 6.4 million natapos ang Phase 1 ng proyekto noong October 2023, habang 4.9 million naman ang nailaan para sa Phase 2 na idineklarang fully completed noong July 2024. Pero lumalabas umano sa quarterly monitoring ng investigasyon ng DOH na hindi pa rin naging operational ang Super Health Center ngayong 2025. Bagamat aminado ang lokal na pamahalaan ng Antipolo na ngayong araw lamang nila pinasimulang gawing operational itong Super Health Center sa kanilang lugar, mariin namang itinanggi ng City Department na itiniming nila ang operation sa mismong pagbisita ni Health Secretary Ted Herbosa. Ayon sa lokal na pamahalaan, 1 linggo pa lamang ang nakakaraan nang magsimula na silang maglipat ng mga gamit dito sa bagong pasilidad. Nakikita po natin kasi na hindi pa rin po talaga ito handa at ayaw naman po natin siguro na parang hilaw na pagbibigay ng serbisyo. Pero okay na rin po, nakaganda rin po na at least nakita po natin na pwede naman pong partial na operation pala. Yun po. Pero siyempre ang gusto po natin hanggat maaari ay yung pong buong serbisyo na mabigay po sa ating mga kababayan. Samantala, aminado ang lokal na pamahalaan na nabigla sila sa budgeting na isang dahilan din kung bakit nadedelay ang operasyon ng Super Health Center. Kasi siyempre kapag nagmagawa po tayo ng pondo for the following year, nilalatag na po natin yun doon. So kumbaga since ito po ay biglaan po lang binabasa amin na proyekto, so kailangan po namin siyang habulin at tapatan nga po. And it requires time po para po magawa po ito. Bukod sa pasilidad, isa rin nila sa pinaghahandaan para maging operational ang isang ospital o health center ay ang pangangailangan sa mga tauhan at mga eksperto na magpapatakbo ng mga equipment tulad ng radiologist at radiologic technologist para sa mga makinang gagamitin sa ospital. Samantala, sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na bagamat operational na ang Super Health Center sa Antipolo simula ngayong araw, isasama pa rin ito sa listahan ng 297 na pasilidad na isusumite ng DOH sa Independent Commission for Infrastructure o ICI bilang partially operated Super Health Center. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.